Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria, Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sanggol na ito at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kasinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang salitang January ay nagmula daw sa Roman god na ang pangalan ay Janus. Ano ang larawan ng Roman god na ito? May dalawang ulo, ang isa'y nakatingin sa nakaraan at ang isang ulo na may nakatingin sa hinaharap. Marahil ganyan ang disposisyon natin sa pagpapalit ng taon. Na tayo lumilingon sa year 2025, but we are also looking forward what lies ahead in the year 2026. Ito marahil din ang salita na ginamit kaya ang unang buwan ng taon ay tinawag na January. Pero tayo mga Kristiyano, sa nakaraan at sa hinaharap, tayo ay binuklod ng Diyos sa hapag ng banal na Eucharistia na ang diwa ay pagpapasalamat. The year 2025 might be a blessing to a lot of people, but not for all. Marami marahil sa 2025 natupad ang kanilang mga hangarin, pangarap at naisin sa buhay at lubos na nagdulot ng kagalak at saya sa kanilang puso at kalooban. Pero hindi natin lingid sa kamalayan natin na marami ring mga tao na sa taong 2025 ay nangulila sa mga mahal nila sa buhay. O di kaya naman sumabak sa mabibigat na mga suliraning pangkalusugan o di kaya'y pinansyal o maging mga ugnay at relasyon na nawasak. At magpahanggang ngayon, bit-bit pa rin ang mga sugat, sakit at mga paghihirap. But in spite of all those things, there is still reason to give thanks. Kaya naman sa pagtawid ng 2026, human as we are, we want to cling to lucky charm. Kaya maraming bumili ng mga bilog na prutas, marami yung nagsuot ng mga polka dots na damit, marami rin kung ano-ano mga ritual na ating ginawa sa ating salo-salo, maraming kumain ng palutang. All those things are very human because we want to cross over with great assurance that everything will be well. But for us, Catholics, there is only one wish and longing, and that is no other than peace. Sa unang pagbasa sa kwento ng ni Aaron, ang priestly clan ay bebendisyon na ng tao ng pamamagitan ng biyaya ng kapayapaan, na ingatan, subaybayan, ilayo sa kapahamak at kahabagan ang bayan ng Diyos at bigyan sila ng kapayapaan. It is not material thing, wealth, but rather it is God's blessing of Himself, no other than peace. Sa kwento ng Ebanghelyo, ang mga apostol o ang mga pastol ay sinabihan ng anghel na sasambahin nila
ang prinsipe ng kapayapaan. Marahil nagtataka ang mga pastol, sapagkat kung siya'y prinsipe, bakit sila pupunta sa madungis at madumi o kaya'y walang kaayusang sabsaban? But the wisdom of God, He is telling us, things should not be in order. Things might be messy, but if the Prince of Peace is with us, makakamit natin ang kapayapaan na ating hinahangad. Walang kaayusan, puspos ng kaguluhan, hindi angkop na lugar na pagsilangan. Pero dahil naandun si Jesus, ang kapayapaan ay mananatili, hindi nangangahulugang iintayin na dapat ay maayos, malinis, angkop na lugar. Peace will remain to reign in us as long as we welcome Jesus in our lives. At yun ang unang paanyaya sa atin sa pagharap ng 2026, ang pandaigdigang pananalangin tungo sa kapayapaan ay makakamit not in the perfect and ideal situation, but if a person's heart has a place for God to dwell, we will find peace in this world. Kaya nga ho, yung awitin, di ba? Let there be peace on earth and let it begin with me. It should start from us. Because we could not change anybody else. Kahit na asawa natin yan, kahit na anak natin yang galing sa ating sinapupunan, hindi natin mababago sila. Ang tangi nating pwedeng baguhin ay ang ating sarili, para ang Diyos, ang prinsipe ng kapayapaan, ay makapanahan sa ating piling. Kaya do not wait for the ideal and perfect time to believe there will be peace. But for anyone who welcomes Jesus, the Prince of Peace, in his or her life, he or she could find peace in the midst of uncertainties. Kaya po, ang unang araw din ng Enero ay itinakda ng simbahan bilang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Na hindi lang basta ordinaryong bata ang isinilang ni Maria, kundi sa titulong ito ng kinlanli nating anak ng Diyos ang isinilang ni Maria, nangangahulugan, si Maria ay ina ng Diyos. Kaya ang patnubay at gabay ni Maria ay ang ating sanggalang o kalasag sa pagsisimula ng bagong taon. Ano ang ginawa ni Maria ayon sa Ebanghelyo? Pinagnilay-lilay at pinagbulay-bulay at itinanim sa kanyang puso ang kanyang narinig batay sa balita ng mga pastol. Nangangahulugan, Mary was able to connect dots of the story of the child promised to her by the angel Gabriel, recognized and affirmed by Elizabeth, and now declared and proclaimed by the shepherd. Ano ho ang kahulugan nito? Sa pamamagitan ni Maria, pinagyaman niya ang kwento at storya ng buhay at karanasan niya sa Diyos. Simula pa nung una hanggang sumapit ang kaganapan nito doon sa sabsaban at pinahayag ng mga pastol ang balita na ibinunyag sa kanila ng anghel. Mga kapatid, we will not start 2026 with an empty hand.
Upon looking back in our life, just like Mary, there are a lot of great things that God has done for us. We need to bring it on in order for us to be confident. Though uncertain what will happen on the year 2026, but because our eyes has saw in the previous years the good works of God in our hands, we have confidence that we also could conquer all the challenges, troubles, and difficulties that comes along our way. Only if we pray it over, only if we treasure all those religious experiences that we have in the past. Si Maria, pinagbulay-bulay niya at pinagnilayan ang lahat ng narinig niya at ngayoy nasaksihan sa sabsaban sa katauhan ng kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, ano ang pinagyayaman natin sa ating puso? Are our hearts capable to treasure the good news or the goodness of the Lord in our lives? Baka sa pagpapalit ng taon, ang binabaon natin, pinagyayaman sa ating puso ay yung ating mga hinanakit, sama ng loob, inggit, o kaya yung mga taong may utang sa ating hindi pa rin nagbabayad magpahanggang ngayon. Are those the things we treasure? At kung yon ang pinagyayaman natin, our year 2026 will be a hopeless one. Mary treasure the good news of the Lord. Look back in your life and recognize the goodness of God. Treasure it, and it will carry over and build up confidence and energy that God is with us in facing the year 2026 in our lives. Lastly, Mary as Mother of God, we could call her as our mother. In the second reading, anong narinig natin doon? Ipinabatid sa atin na dahil kay Jesus, ipinagkaloob sa atin ng Espiritu ng pagiging anak. At bilang anak ng Diyos, tayo'y tagapagmana ng kalooban ng Ama. At bilang mga anak ng Diyos, pwede nating tawagin si Maria atin ding ina. Can we uphold once again our dignity as God's children? Hindi ka anak ng kamunduhan. Ika'y anak ng Diyos at ito'y iyong dangal. Maganda hong sa pasimula ng taon, let us refresh our identity. I am not the son of the world or a child of the world. I am a child of God. At kung ika'y anak ng Diyos, sana'y maipagmakapuri ka ng Diyos sapagkat ang ating asal, ugali, gawi at kaisipan ay kahawig ng isang mabuting anak ng Diyos. Yun ang ating dangal na madalas hindi natin napapahalagahan. At dahil tayo anak, mapalad ang ating parokya, meron tayong ina sa katauhan ng Inang Soledad na ating katuwang sa pagharap, sa tagumpay at mga dalamhati sa araw-araw. And that is a great blessing for us as we begin this year to refresh and to reset once again our mind. I am God's child. I will not follow the worldly desire, but rather, as a child of God, I will embrace His will in order for the King of Peace, the Prince of Peace,
will reign and reside in my heart. Kaya po sa unang araw na ito ng 2026, hindi natin haharapin ang bagong taon ng kawalan. May mga kalasag tayo. Una, ang prinsipe ng kapayapaan, naway siya'y makapanahan sa ating buhay. Pangalawa, meron tayong ina na aagapay sa atin ang inang soledad upang sa paglakbay natin sa bagong taon, hindi naman tayo pala nag-iisa, na pwede nating buksan ang ating kalooban, panaghoy at saloobin kapag tayo nahihirapan na at napapagal sa pagharap sa buhay at hamon sa araw-araw. At panghuli, ang ating dangal, that I am a child of God, anak ako ng Diyos. At bilang mga anak, hangarin natin na sa buong taon, ipagmakapuri tayo ng Diyos, sapagkat ang kalooban niya ang ating sinusunod. Kapag ganon, tunay na magiging mabiyaya at mapagpala ang ating bagong taon. Kapag nagbabagong taon, hindi natin alam kung ano ang mahaharapin natin at kung anong handog at kaloob ng taon. Marami yung mga prediction tayong mababasa, mababalitaan. But we believers bank on not on those prediction, because we are not empty-handed in facing another year. We have our own stories of faith experiences, religious experiences. Pagyamanin natin ang karanasan natin, kabutihan ng Diyos sa nakaraang mga taon sa ating buhay. Yun ang baon natin para harapin ang kawalang katiyakan sa pagpasok ng bagong taon. Pangalawa, we have Mary with us, who also face a lot of uncertainties in her life. She will accompany us. We are not all alone. At panghuli, God who dwells in us, no other than Emmanuel, the God who is with us. And He could dwell only in our lives when we have empty space meant for Him, at kapag ang puso natin bukas para siya'y patuluyin at panahanin. Kaya nga ho yung kalendaryo natin, anong nakalagay doon? Pananahan. Nakabili na ba kayo? Bumili ho kayo. Sumain niyo ang Panginoon At sumainyo rin. yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas, at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong dikta sa kapahamakan ngayon at sa buong bagong taon magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't walhati ng Diyos sa buong taon ng inyong buhay. Salamat sa Diyos.